Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, pag-usapan natin. Dahil lang sabi, actually, pagbabanta tong ginawa ni Pulong Duterte, gusto niya pa atang idamay ang buong Pilipinas sa katarantaduhan ng kanyang ama. 'Di ba? Sabi niya, kapag ang tatay ko namaya pa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. So, kapag daw ang tatay niya namayapa sa kulungan, hindi niya din daw gagawing mapayapa ang Pilipinas. Abay, tawagan mo yung doktor mo. Tawagan ninyo yung doktor ninyong yung si Nurse Alpotera. Oo, mga minamahal. Oo, di ba? Nurse ninyo si Alpotera, di ba? Yung nurse na nagpapanggap, sabi ni Maharlika. Panoodin natin. Panoodin natin, ha? Continue. Tinawagan mo si T. Okay? Nagpapaliwanag ka, Alpotera, na sinasabi ni Ma'am Hanelet na nagpapanggap na nurse ay ikaw. Ang sabi ko sa'yo, bakit? Nurse ka ba? Ang sabi mo, ma'am, hindi po. Sabi ko, then, i-retract mo yung mga nakapost. Ano sabi ko sa'yo, hindi ka pala nurse Eh di, bawiin mo yung mga pinost sa'yo na ikaw ay nag-alaga kay Pangulong Duterte. Kasi may nag-post na gano'n. Ginawa mo ba? Hindi, you enjoyed it. At ang gusto nyo pa, di ba? I-counter ko pa yung sarili kong vlog at ipagtanggol kita. Tinawagan mo si T. Diba? Rinig ninyo mga minamahal. Di tawagan mo. Yung nurse mong si Alpotera mapagpanggap para hindi matigibum-bum yung ama mo. Anyway, mga minamahal, hindi to chismis. Galing mismo to sa bibig ni Pulong Duterte na kapag ang tatay niya daw po ay namayapa, hindi niya din daw po gagawing mapayapa ang bansang Pilipinas. Yang direct ng pahayag niya, meron po yung implicit na banta. Gets ninyo, mga minamahal? Nagbabanta siya So, kung mayroon daw mangyari sa kanyang ama, hindi niya papahintuin ng bansang Pilipinas hanggat hindi niya na-achieve ang hustisya. Oo. Anong hustisya ba yung gusto mong makuha? Kasalanan naman ng ama mo kung bakit nandyan siya sa kulungan. 'Di ba? Dahil sa ginawa niyang war on drugs, ay baka naman isisi mo pa yan kay President Bongbong Marcos. Oo, yung pagkahuli sa ama mo, baka sabihin mo, kinidnap. Diba yan yung nila pinaplagiarize sila mga minamahal sa yung narrative nila na kinidnap daw ni PBBM itong si former President Duterte. Yan nga yung nakasampa doon sa impeachment complaint ng ni Andre De Jesus. Tapos malaman-laman natin si Andre De Jesus ay lawyer pala ni FL Lisa. Aray ko. Diba? Nung una tuwang-tuwa kayo. Tapos malaman-laman ninyo mga minamahal na yung lawyer na nag-file ng impeachment complaint laban nga po dito kay President Bongbong Marcos ay lawyer pala ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tapos ngayon bigla kayong baliktad ng script, sasabihin ninyo magkano binayad sa iyo? Gagalaiti sila sa galit. Oo, talaga nga namang galit na galit. Gustong manakit. Oo. Yeah? Tapos yung isang contractor na, di ba, nag-endorso din, mukhang nabudol ng lawyer na si De Jesus. Di ba? Mukhang nabudol, galit din, oo. Parang nalaglag siya sa sarili niyang sa sarili niyang patibong, mga minamahal. Anyway, hindi kasalanan ng buong bansa kung ang tatay mo mategi. Lalo pat yung tatay mo matanda na. Hindi kasalanan yun ng bansang Pilipinas. At hindi mo dapat gawing hostage ang sambayan ng Pilipino. Hindi mo dapat tinatakot ang mamamayang Pilipino. Oo, sa mga kaguluhan or mga eksenang ganap ninyo, sa mga personal na away ninyo. Kung mayroong nagawang mali ang isang individual, kahit sino pa siya, dapat iharap sa proseso. 'Di ba? Hindi yung 110 million idadamay ninyo. 'Di ba mga minamahal? Libo-libong namatay doon sa war on drugs, Digong. Maraming biktimang may hirap. Diba? Kamustahin naman natin si Kian. Kamustahin naman natin yung mga nawalan ng breadwinner, nawalan ng father, ng mother, ng sister. Diba? Ng ate, ng kuya, ng kapatid, ng kamag-anak. Kamustahin naman natin yung mga namatay na tas yung buhay hindi na talaga maibabalik. Buti pa si Digong nakikita ninyo.
Eh yun, wala na. Yung mga nakalibing, wala na. 'Di ba? May mga kaso na inimbestigahan ang international bodies. So, may mga pamilya kasi na up to this moment ay naghahanap ng hustisya. Eh, syempre, parang ano na lang yun din eh. Panapanahon lang din yun, di ba? So, kapag ba mga victim, eto, gets niyo mga minamahal. Kapag ang mga biktima ay Pilipino, tahimik lang kayo. Especially itong kampo ni former President Duterte. Pero kapag ama mo, ang naharap, di ba, sa mga kaso, magkakagulo ang bansa, ganun ba? Parang ang babaw naman ng logic mo. Parang hindi naman ata makatarungan nun kung ganun, di ba? Ano to? Oh, binabangga mo ng batas? Ganun ba yon? Di ba? Binabantaan mo na bang sisirain mo ang kaayusan ng bansang Pilipinas? Dinadamay mo pa ang inosenteng mamamayang Pilipino? Ang hustisya ay hindi po personal na atake. Tandaan ninyo mga minamahal, ito po ay isang institutional process. So kung walang kasalanan, harapin ang proseso. Diba? Patunayan sa tamang forum, hindi sa mga pananakot, hindi sa mga banta. So kapag hindi pabor sa iyong hustisya, guguluhin mo ang bansang Pilipinas, idadamay mo kami? Lahat kami, papatayin mo? Diba? Well, kung sa bagay, utak kriminal din tong mga to, di umano. Diba? Anong mangyayari sa rule of law? Wala nang rule of law. Ha? Anong mensahe mo sa kabataan? Magpatayan. Ganon. Diyos me. Ay, kapag gusto mo palang maging healthy yung tatay mo, eh di tawagin mo yung nurse ninyong si Alpotera. Diba mga minamahal? Nasaan ba si Alpotera? Nakita ko na naman tong video niya. Sa bagay. Sa bagay. Sa bagay, mahilig kang manakit, di ba? Sa bagay. Ano ba nga asahan namin dyan? Di ba? Mahilig kang manakit. Sa bagay. Just me. Anyway, mga minamahal. Nakakaloka. Sino ba yung Alpotera na yan, mga minamahal? Ito yan, yung nurse. Na nag-aalaga daw kay Digong. Ay, nawala yung picture niya. Ayan Yan si Alpotera na nag-aalaga daw di umano kay former President Duterte. Pero ang totoo dito, itong nurse na nagpapanggap na to, ito yung ito yung taong nasa likod din ng mga rally-rally hakbang ng maisog, ganyan. Siya yung namamalakad sa pamamagitan ng pagpondo ni Big Mama at ni Leo, ni LRY, mga minamahal. Yeah, gets ninyo? Ano pa nga ba nga sa natin sa mga yan? Diba kayo lang din yung mga naglolokohan? Anyway, mga minamahal, yan yung sinasabi ko sa inyo Binablockmail na tayo ni Pulong Duterte. Grabe yung pabablockmail, no? Ano ka, batas? Hindi yan prinsipyo, oo. Yan ay pananakot sa mamamayang Pilipino. Kayo may away, dadamay nyo kami. Tarantado ba kayo? Diba? Wala kaming kasalanan, idadamay nyo kami. Naku. Ay, naku, linisin ninyo sa tamang proseso. Hindi yung pati kami idadamay ninyo. Diyos me. Aray ko. Alright, so kayo, ano masasabi ninyo dito mga minamahal? Again, it's me, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.